Kinagabihan naman ay dito nga kami nagpunta naman sa simbahan ng Mabita. Malapit lang naman ito nga sa bahay ng hipag ko. Alas 6 pa nga lang ng gabi ay nagyaya na nga silang pumunta dito, kaso nga ay paambon-ambon nga din, kaya naman pinatila nga muna namin yung ambon. Nung dumating nga kami dito ay madami-dami pa nga din mga tao. Napakaliwanag nga ng lugar na ito dahil nga napakadami rin ngang ilaw ang nilagay. Eto nga si Sia ay nakakita nga ng bubbles at hinahabol nga niya yung bubbles na nakikita niya. Dito kasi sa may baba ng simbahan ng Mabitak ay meron din mga tiyangge. Pero yung iba nga nagtitinda dito ay sarado na rin. Yung bubbles kasi na hinahabol nga ni Sia ay dun sa nagtitinda nga dito sa may baba ng simbahan. Dito nga sa Mabitak, Laguna nakatira ang angkan ng asawa ko. Dito pa nga lang sa may hagdan ay meron ngang spot dito na pwede ka nga magpa-picture. Madalang nga lang kaming umuwi nga dito sa Mabitak, Laguna. Pero minsan nga ay pinauuwi ko din yung mga anak ko ng Pasko dito para naman makasama nga nila. Dito na nga rin kami nagpasko para nga makasama rin nga nila si Sia. Maya-maya naman ay umakyat na nga kami dito nga sa may simbahan ng Mabitak. Nakarating na nga kami dito nga sa may taas at ganitong tanawin nga ang makikita mo nga sa may baba. Sa taas nga nitong simbahan ay hindi na nga rin namin binilang kung ilan nga baitang ang meron ang hagdan dito. Ito namang si Sia ay alam nga niya na simbahan ang meron dito, kaya naman niyayaya nga niya akong pumasok dito nga sa loob. Wala namang misa kaya naman sumidip lang kami dito dahil nga rin nakashort nga lang ako. Tumambay nga muna nga kami dito nga sa may gilid ng simbahan at marami nga din ditong mga nakatambay. Nakita naman ni Sia eto ngang moon, kaya naman tinuro nga lang niya dito nga sa pinsan niya kay Kisha. Ito naman ang makikita nyo kapag ka nga pababa na kayo ng hagdan. Nagpasya na nga rin kaming umuwi mga mare. Fast forward na nga tayo mga mari at kinabukasan na ito, December 26. Hindi na nga ako masyado pa nakapag-video dahil nga pagkagising nitong si Sia ay kumain lang saglit at nagpunta na nga dun sa bahay ng pinsan niya at nakipaglaro nga ulit. Pinabayaan ko na nga muna siya makipaglaro kay Kisha dahil pag uwi na naman namin sa Morong Rizal ay wala na naman siyang kalaro sa bahay. Pagkakain naman ng tanghalian ay kinuha ko na nga rin ito nga si Sia at ang sabi ko nga ay paliliguan ko siya at maya-maya nga ay uuwi na rin nga kami. Inaantay nga lang namin matapos maligo yung mga ate niya at kami naman dalawa ang susunod ngang maliligo. Kinakatok nga ni Sia eto ngang pintuan na to dahil nasa loob yung mga ate niya. Tapos na kasi silang maligong tatlo at kami naman dalawa ni Sia ang susunod ngang maliligo, kaya nga kukunin nga namin yung tuwalya nga dito nga sa loob ng kwarto. Fast forward na nga ulit tayo mga mare at nakaligo na nga kaming lahat na mag-iina. Kanina pa ngang umaga ay inayos na nga namin ito nga mga dadalhin namin pag-uwi. Nung okay na nga ang lahat ay sinabihan ko na nga rin ito nga mga anak ko na ibaba na nga rin namin yung mga gamit namin sa baba. Magpapaalam na nga din kami dito nga sa isang hipag ko at ito ngang mga aso niya ay nagtayuan nga at nagpapaalam din yata sa amin. Eto nga palang si Sia ay pagkatapos maligo ay dinala ulit nga namin dito nga kay Kisha para naman makapaglaro ulit sila. At eto nga't dinaanan na nga rin namin siya at sinabihan namin na uuwi na rin kami. Umaambon-ambon nga nung dumating nga kami dito nga sa may paradahan ng jeep dito nga sa may siniluan. Puno nga ng gamit nga dito nga sa loob ng jeep dito nga sa may sahig, kaya naman ang hirap nga din kumilos.
Nakarating na nga kami dito nga sa may Tanay Rizal at maaraw naman dito. Fast forward na nga ulit tayo mga mari at nakarating nga din kami ng safe dito nga sa bahay. Pagkadating pa nga lang namin na inabot ko na nga kay Sia, ito nga regalo ko nung Pasko sa kanya. Simpleng regalo lang naman ito at ang gusto ko lang talaga ay meron siyang bubuksan nga kapag ka nga Pasko. Yung mga ate kasi niya ng mga bata pa ay ganito rin nga ang ginagawa ko sa kanila kapag ka nga Pasko. Binibilang ko rin sila ng regalo at pinabubuksan ko din nga sa kanila. Last year nga ay naalala ko ay binilhan lang namin mag-asawa nga si Sia ng regalo na worth 25 pesos na manika na maliit dun nga sa palengke. Favorite nga ni Sia, ito nga si Anna at si Elsa. Yung nilalaro nga niyang Anna at Elsa ay nasira na niya at sa mga ate pa nga niyang mga laruan yun na naitabi ko dati. Ito nga ang konting grocery nito ay mula nga dun sa hipag ko at sa asawa niya, kaya naman maraming salamat Ate Jeline and Kuya Byron. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!